Genesis 25 to 31. Genesis 25, muling nag-asawa si Abraham at ang pangalan ng babae ay Keturah. Ang mga anak niya rito ay sina Simram, Joksan, Midan, Midian, Isbak at Suwa. Si Joksan ang ama ni Siba at Lidan. Kay Lidan nagmula ang mga Asurim, Litusim at Leomim. Ang mga anak naman ni Midian ay sina Efa, Efer, Inok, Ibida at Eldaa. At sila'y buhat kay Keturah. Kay Isaac ay pinamana ni Abraham ang lahat niyang ari-arian, ngunit bago siya namatay, pinagbibigyan na niya ng regalo ang mga anak niya sa ibang asawa at pinapunta sa lupain sa dakong silangan para mapalayo kay Isaac. Dahil palang anak si Abraham eh. Yan to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, kasama si Isaac. Si Abraham ay nabuhay ng 175 taon. Matandang-matanda na siya nang mamatay at inilibing siya ni na Isaac at Ismael sa yungib ng Makpela sa silangan ng Mamre sa parang na dating kay Ephron, anak ni Zohar na Heteo. Ang lugar na iyon ay binili ni Abraham sa mga Heteo at doon sila inalibing ni Sarah. Pagkamatay ni Abraham, pinagpala ng Diyos si Isaac. Doon siya tumira sa Beer Lahai-roi. Ito naman ang lahi ni Ismael na anak ni Abraham kay Hagar, ang taga-Eheptong alipin ni Sarah. Si Nebayot, ang panganay, sumunod sina Kedar, Abdel at Nisan. Sumunod sina Misma, Duma at Masa, pagkatapos ay sina Hadad, Tema, Jetur, Nafis at Kedema. Sila ang 12 anak ni Ismael na naging pinuno ng kanilang lipi. Isinunod sa kanilang mga pangalan ang mga bayan na at pinagkampuhan ng kani-kanilang mga lipi. Namatay si Ismael sa gulang na 137 taon at siya'y inilibing. Ang lahi ni Ismael ay tumira sa lupain ng pagitan ng Havilah at Shur sa daang pagitan ng Assyria sa silangan ng Ehipto. Nakabukod sila sa ibang mga alipin ni Abraham. Ito naman ang kasaysayan ni Isaac na anak ni Abraham. 40 taon na si Isaac nang napangasawa niya si Rebecca, anak na dalaga ni Betuel, isang Arameyong taga Mesopotamia. Si Rebecca ay kapatid ni Laban, isa ring Arameyo. Hindi magkaanak si Rebecca, kaya't nanalangin kay Yahweh si Isaac. Dininig naman siya at si Rebecca ay naglihi. Kambal ang kanyang dinadala at nasa tiyan pa ay nagtutulakan na ang dalawa. Kaya't nasabi ng ina, kung ngayon pa'y narito na ang nangyari sa akin, bakit po ako mabubuhay? Kaya't siya ay nagtanong kay Yahweh. Ganito naman ang sagot ni Yahweh, 2 sanggol ang dalawa mo sa loob ng iyong tiyan, larawan ng 2 bansa na magiging magkalaban. Magiging higit na malakas ang mas bata kaysa nauna, kaya maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid. Dumating ang panahon at nanganak nga siya ng kambal. Mamula-mula ang kutis at mabalhibo ang katawan ng panganay, kaya't Esau ang ipinangalan dito. Nang lumabas ang pangalawa, nakahawak pa ito sa sakong ng kanyang kambal, kaya't Jacob naman ang itinawag sa kanya. 60 taon si Isaac noon. Lumaki ang mga bata. Naging mahusay na mga ngaso si Esau at kaparangan na halos tumira. So si Isaac noon ay 60, 4 na si Isaac. 40 years old nang nakipangasawa ni Isaac si Rebecca. Tapos pinanganak niya si Jacob ay 60. So 20 years sila na walang anak. Lumaki ang mga bata, naging mahusay na mga ngaso si Esau at sa kaparangan at halos tumira. Si Jacob naman ay tahimik at lagi sa bahay. Higit na pagtingin ni Isaac kay Esau, palibhasa ay kinagigiliwan niyang kainin ang mga nahuhuli nito sa pangangaso, samantalang si Jacob naman ang mas mahal ni Rebecca. Minsan si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang patani. Siya namang pagdating ni Esau mula sa pangangaso, sinabi niya, gutom na ako. Bigyan mo naman ako niyang mapulang niluluto mo.
at dahil dito'y tinawag siyang Edom. Sumagot si Jacob, "Ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay." "Payag na ako," sabi ni Esau. "Aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom." Kung gayon, sabi ni Jacob, "Sumumpa ka muna." Sumumpa nga si Esau at ibinigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Ibinigay naman ni Jacob kay Esau ang niluto niyang gulay at binigyan pa ito ng tinapay. Tapos kumain at uminom, umalis na agad si Esau. Iyon lamang ang halaga sa kanya ng karapatan bilang panganay. So makikita natin sa later part ng story na yung yung blessing ni Jacob ay yung blessing ni Isaac ay para sa panganay. Pero dahil pinagpalit ni Esau yung pagkapanganay kay Jacob, si Jacob na yung nakatanggap ng pagkapanganay. Chapter 26, tulad ng nangyari ng panahon ni Abraham, nagkaroon muli ng tagutom sa lupain ng Kanaan, kaya't nakarating si Isaac sa Gerar, sakop ni Abimelech ng hari ng mga Filisteo. Nagpakita si Yahweh kay Isaac at nagsabi, "Huwag kang pumunta sa Ehipto, manirahan ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Dito ka muna, sasamahan kita at pagpapalain. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi ang buong lupaing ito, tulad ng aking ipinangako sa iyong amang si Abraham. Pararamihin ko gaya ng mga bituin sa kalangitan ng iyong lahi, at lahat ng lupaing ito'y ibibigay ko sa kanila. At hihilingin sa akin ng lahat na bansa sa daigdig na sila'y pagpalain, tulad ng ginawa ko sa iyong lahi. Pagpapalain kita dahil kay Abraham, sapagkat sinunod niya ako at tinupad ang aking mga utos." Doon nga tumira si Isaac sa Gerar. Kung tinatanong siya ng mga taga roon tungkol kay Rebecca, sinasabi niyang ito ay kanyang kapatid. Inililihim niyang mag-asawa sila sa takot na siya'y patayin para makuha si Rebecca sapagkat ito'y maganda. Lagay ni Isaac yung ni Abraham, no? Hindi pa sila nagtatagal sa lugar na iyon na dungawan minsan ni Abimelech sina Isaac at Rebecca na naglalambingan. Pinatawag agad ni Abimelech si Isaac at nagsabi, "Tiyak na asawa mong babaeng iyon. Hindi ba? Bakit ang sinabi mo'y kapatid mo?" "Natatakot po ako na baka ako'y patayin kung sabihin kong asawa ko siya," tugon ni Isaac. "Bakit mo ginawa sa amin?" wika ni Abimelech. "Kung siya'y ginalaw ng isa sa mga tauhan ko, sinubo mo pa kami sa kapahamakan." At sinabi ni Abimelech sa kanyang nasukupan, "Papatayin ang sinumang umapi sa mag-asawang ito." Nang taong iyon, si Isaac ay nagsaka sa lupain ng Gerar at nakasandaang ibayo ang kanyang inani kaysa kanyang itinanim. Grabe yung blessing ng Isaac. Pinagpala siya ni Yahweh, patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan at siya'y naging napakayaman. Nainggit sa kanya ang mga Pilisteo sapagkat marami siyang alipin at mga kawan ng tupa at baka. Kaya tinabunan nila ang mga balong ginawa ng mga alipin ni Abraham nang ito'y nabubuhay pa. Sinabi ni Abimelech, "Umalis ka na, Isaac, mas makapangyarihan ka pa ngayon kaysa amin." Kaya umalis si Isaac at nanirahan mula sa libis ng Gerar. Ipinahukay ng mabuti ang lupain, muli ang muli ang balon ng ni Abraham at tinabunan ng mga Pilisteo. At ang balong iyon ay tinawag ni Isaac na dating tawag dito ang kanyang ama. Ang mga tauhan ni Isaac ay nakahukay ng isang malakas na bukal sa libis. Ngunit nakipag-away ang mga pasol sa taga-Gerar at tinangkin ang bukal ng tubig na iyon. Kaya't ang balong iyon ay tinawag ni Isaac na balon ng away sapagkat sila'y inaaway ng mga taga roon. Nang makahukay muli sila, nakipagtalo na naman sa kanilang mga taga-Gerar, kaya tinawag naman itong balon ng pagtatalo. Lumayo sila roon at tumukay ng ibang balon. Wala nang umangkin dito kaya tinawag niyang balon ng kalayaan. Ang sabi niya, "Uunlad tayo sa lupaing ito sapagkat binigyan tayo ni Yahweh ng kalayaang mamuhay sa lupaing ito." Umalis si Isaac at nagpunta sa Beersheba. Nang gabing iyon, nagpakita sa kanya si Yahweh at nagsabi, "Ako, ang Diyos ng iyong amang si Abraham. Huwag kang matakot sapagkat sasamahan kita. Pagpapalain kita at pararamihin ko ang iyong lahi, alang-alang kay Abraham na tapat kong alipin." Nagtayo si Isaac ng altar doon at sinamba ni Yahweh. Tumigil sila sa lugar na iyon at humuhukay muli ng balon ang kanyang mga alipin. Dumating si Abimelech buhat sa Gerar kasama si Ahuzat
ang kanyang tagapayo at si Fikol na pinuno ng kanyang hukbo. Tinanong siya ni Isaac, bakit mo ako dinalaw? Hindi ba't galit ka sa akin at ako'y pinaalis mo sa iyong bayan? Ito ang sagot nila, naniniwala na kami ngayon sa na kasama mo ang Diyos. Nais naming makipagkasundo sa inyo at pangako mo sanang hindi mo kami pipinsalain sapagkat hindi ka rin naman namin pininsala. Binakitaan ka na namin ng mabuti at hindi ka ginambala sa iyong pag-alis. Ikaw ngayon ang pinagpala ni Yahweh. Nagkanda si Isaac ng malaking salo-salo at sila'y nagkainan at nag-inuman. Kinaumagahan sila'y nagsumpaang magiging magkaibigan at saka mapayapang naghiwalay. Ng, ng araw ding iyon, ibinalita ng mga alipin kay Isaac na sila'y nakahukay pa ng tubig. Tinawag niyang balon ng panata. Ang balong iyon, kaya hanggang ngayon, ay Beersheba ang tawag ng lungsod na tinayo noon. 40 taon si Esau nang siya'y mag-asawa. Si Judith at ng anak ng Heteyong si Beri ang napangasawa niya. Naging asawa rin ni si Basimat, anak naman ni Elon, isa ring Heteyo. Ang dalawang ito ang naging dahilan ng malaking sama ng loob ni na Isaac at Rebecca. So tingnan niyo ito dito. Si Esau yung panganay pero ang sabi kasi ni Abraham, kailangan na mapangasawa nila ay yung mga lahi nila. Bakit? Kasi sumasamba sa Diyos-Diyosan yung ibang mga tao. So dapat mga pangasawa ni Abraham ay ng mga anak ni Abraham ay yung mga kamag-anak nila. Pero si Esau, ang pinangasawa niya ay taga-Heteo. So ito yung pangalawang puntos kaya hindi niya nakuha yung pangako ng Diyos na nabigay kay Jacob. Una, binigay niya yun kay Jacob, pinagpalit. Yung pangako niya, yung words niya, hindi niya binigyan ng halaga na parang nangako lang siya na walang halaga yung para sa kanya. Yung words niya. Pangalawa, yung pag-aasawa niya. Yung pag-aasawa niya, hindi siya nag-ask sa Diyos. Inasawa niya yung lahi na hindi sumasamba sa Diyos. Magkaiba sila ng paniniwala. So, yun yung pangalawa. Hindi ko, kumbaga parang hindi naniniwala sa Diyos. Yung napangasamang Heteo at yung iba kasing mga bansa, iba-iba din yung kanilang iba-iba din yung kanilang Diyos. So, dito nagtapos ang ating Bible.